linggo ng ating 2024. Kaya kailangan po natin pasalamatan ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya pagsubok, kaya trial, kaya pagpapala, palakasan sa isang karamdaman, ay lubos namin pasasalamatan ng ating Panginoon na sa 2025 na aaralin po natin ay patuloy po tayong tutulungan ng ating Panginoon upang tayo po ilubos pa rin ang pagbalay ng ating Diyos. Amen. Kaya tayo po ngayon ay babasa ng reading the Bible. Ganito po ang sinabi ng Isaiah 61 verse 10. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng dahil sa kaligtasan. Kanyang tinatakan ako, malaban ang katwiran, gaya ng kasintahan lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, gaya ng kasintahan babae na nangagayak ng kanyang mga hiyas. Purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ito po ang talatang ito ay patuloy nawa po ang Diyos ang siyang patuloy na gagabay sa bawat buhay natin. Ito ang new dress o binihisan po tayo ng ating Panginoon noong 2024. Ngayon naman haharapin natin ang 2025. Lubos nawa po, binihisan pa tayo ng magandang gamit ng ating Panginoon. Amen? Kaya kayo ngayon ay aawit na makalangan ng awit. Papuri ka ngayon. Ibigay mo ito doon ngayon. Upagang ito, ang last day ng 2024 na sasabahin mo at pupurihin mo ang Diyos. Iiwan natin nawa na may kagalakan ng kasaganaan ang taon na ito ng December 29, 2024. Sa susunod nawa ng 2025, lalo tayong bigyan pa ng kagalakan ng pagpapala ng ating Panginoon. Pagpunang po tayo ni Pastor Gay sa makalalim ng silang awitin. At isahin po sa ating Diyos ng Hayag. Sabi nga po ng ating lingkod, ito po ang pinakalas Sunday ng 2024. Kaya sa oras nito mga kapatid, buksan mo yung puso mo, buksan natin puso at isipan natin upang malayang pumilos ang presensya ng Panginoon. Sa oras nito, let us welcome the Holy Spirit ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Worship your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Purihin ka, O Diyos. Sabayin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa oras nito tayo po namin sa taawit ng mamahalain na awitin sa ating Diyos. Patayin po natin awitin ng Big So Good. Yes, today, church, let us sing the goodness of the Lord. Yes, hallelujah. You have been so good to us, Panginoon. Sa buong taon ng 2024, Panginoon, Ika'y naging tapat. You are so good. You are so faithful.
namin, Panginoon. Panginoon, sa oras nito, hayaan mo, Diyos namin, mga bibig, Panginoon, ay magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong katapatan at hindi pagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, nagbabago ang araw, taon, Panginoon, ngunit ang aming dakilang Diyos, kailanman hindi nagbago mula noon hanggang ngayon, ay patuloy namin nararanasan ang gawa mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Panginoon, mula pa simula ng gawain na to, Panginoon, patuloy ka pong manguna, Panginoon, patuloy po namin dinedeklara, Panginoon, na magtatapos ang taon na to, Panginoon, na punong-puno na pagpapasalamat, punong-puno na pagpupuri, Panginoon, kagalakan para sa iyong mga anak, Panginoon. At sa mga oras na ito, yan mo ang Espiritu mo, Diyos, ay patuloy na pumasok sa iyong mga puso, Panginoon, at patuloy, Panginoon, magpaunawa, Panginoon, ang patuloy na mahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Mula pa simula ka sa lahat na itatayo mo, Panginoon, kasi magdadala ng mensahe mo, iyong lingkod, Panginoon, ay ligan mo, Panginoon, ang puso, Panginoon, sa mga oras na ito, maging kami mga magiging, Panginoon. Salamat, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, tinatapos, Panginoon, namin ang Sunday na ito, Panginoon, na may punong-puno ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, na naman ang pag-atake, na naman ang gawa ng kaaway sa mga oras na ito, Panginoon, isama-sama po namin sinasaway at inalis na kapangyarihan sa lugar na ito, Panginoon. At ikaw lamang, walang ibang mag-ahari dito, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Kaya, Lord, mula ngayon, Panginoon, ang Panginoon, sa aming pagbuhay, Panginoon. Kahit pagsalo-salo mamaya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay mahayag sa bawat buhay namin, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy, Panginoon, mabless ang iyong pangalan, Panginoon Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam ko, patuloy mo, salamat, isnay lamang sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Ganyan kung lapitan kamayan, hindi ang bawat sabang namin ang magpakailanman. makasamba. Men, kaya tayo po ngayon ay dadako sa itong bahagi ng ating gawain, no? Yung ating mga kapatid na wala ko sa dako ito ay ano kaya nangyari, mabilis na nakapin. Purihin po ng ating Panginoon kay Sister Ethel, no? Siguro po dahil meron po silang
buwan sa kanila. Napagod yata si Sister Mili. Hindi naman, no. Purihin po ang ating Panginoon. At welcome, Brad, na Kirby Angeles Gagampan. Po, kung umahabol po siya ng konsyal. Welcome po. Tapayo ka, Brad. Marunong po na ang kasi yan. Si Neneng Carinyo. Nenita. Yan po ang anak niya. Napakaganda pala. Hindi ko nakilala kanina. No, welcome po kayo dito sa aming church, no? Siya po ay mahabol ng konsyal ng bayan natin, no? Kaya, mamaya po, bibigyan natin siya ng pagkakataon para po makapagsalita. At, ito naman tamang yan eh. Kung hindi, magpapakilala lamang po na siya po ay taga-rito. Taga-rito ka na, no? Dahil ang binan mo, taga dyan. Kaya naniniwala po ako sa umagang ito. Salamat na kasama namin ngayong nagkataon. Kami po ay Christmas party namin ng aming church ito. At nung last, no? Na Sunday, 3 church kami noon. Pero siguro dito ka talaga, no? Dahil pag bumoto yan, buo yan. Muli po ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ngayon ay dadako na sa ibang bahagi ng gawain ng ating Panginoon na isa na lamang po magpapasalamat kasi habol po tayo ng oras kasi po ay meron po tayong parapol, meron po tayong exchange gift, meron ba po pakain si Sister Mili Valencia, Pastor Mili Valencia, Munyos na po pala. Ay nagpapasalamat kami, sila po ang sumagot sa ating pagsasalusaluhan mamaya po. No? Hindi po tayo magugutom. Makakapakanan ng tanggad si Sister Mili. Makahanda lang po siya kung opisina ng pastor. At higit sa lahat, no, salamat sa PNP na dahil po kay Brother Al, asawa ni Pastor Raquel, isa ang church na ito na pinili upang biliyain tayo. Karagdagan na pagpapalayan para po sa akin. Amen? Amen. Kaya mamaya po, yung meron po exchange gift na gusto makipag-exchange gift, dito na po. No? Yung mga gusto makipag-exchange gift, dito po. At yan kung nakikita ninyo yan ay parapon. Amen. Kaya tayo po ngayon ay dadako na sa testimony. Baka may birthday ngayon. Isa ako na rito. Meron ba? Kung wala naman, sino po? Kahit isa lamang po pagbibigay po ng testimony sa ating pong ginawa ng Diyos sa loob ng isang taon. Wala ba? Kailangan po natin bilisan para gandang mga. Sino ang magbibigay? Si Sister Gina ko po. Palakpakan natin ang ating taon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Higit po sa ating Diyos na buhay. Alam ko po, sa umaga nito, mabalagbuan ako po banda ka rin, rapol pero po nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa binibigyan niya pong kalakasan sa akin, kalakasan sa aking pamilya, din po kay Sister Raquel na naniniwala po at nananampalataya. Hindi niya po pababayaan ang Panginoon. Amen. Dahil po lahat po tayo ay nananalangin sa Kanya. Amen. Amen. Kaya po, napakaganda po ng umaga nito para sa atin. Amen. Kailangan po walang malungkot. Amen. Kailangan lagi naka-strive po tayo. Amen. Kaya naniniwala po ako sa umaga nito na tunay nga po ang Diyos ay napakabuti niya. Amen. Sa lahat ng bagay, bagamat tayo kulang at kulang, pero ang Diyos ay laging tapat at hindi nagkukulang sa atin. Kaya po nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ang Diyos, amen, pinagpuli nyo. Kaya ito po tarong gabi niya, yan, warang tamon. Uwi po ating Panginoon sa ating kapatid, kaya nakatao po si Sister Gina, talaga pong darating ng malaking blessing ng 2025 po para sa kanya, no? Meron lamang po kung patalas na sa inyo, no? Nagkita po kami doon po sa tumulong kay Pastor Jay. Gusto pa niyo makita si Sister Raquel? Amen. Alam po kayo umagang ito, nananabig na kayo sa kanya, no?
Yan po, ibigay sa inyo. Oh. Ako sige, pakipas lagi. Para kahit po wala siya, yung training, yung balita namin po pa rin na po sila. Kaya, pero tuloy-tuloy pa rin natin sa panalangin hanggang matapos niya ang 6 months. O talagang darating siya rito naka-uniforme ng mga ngaral sa atin. Amen. Yan po ang ating po. Yan po kasi po nung last yung po kasing tumulong kay Pastor Jay pinuntan namin. Hindi na pumapasok doon nang walang sita-sita. Kahit na talagang nakita at pinapicture po. Buti na lamang po si Ronnie yung pong naging Council Kirby. Nagbigay po siya ng 2,000 para po pa-premyo natin mamaya. Hey! Tatlong sakong bigas kay Sister Mary Valencia. Ang gabi niya, di ko na i-announce. PNP galing. Hindi niya pumutang huling malambayan niya si Simba. Bibigyan niya kung 5 kilo. Sister, Lisel, ano ba? Brother Rio, Sister Irene, hindi kaya kayo net. Iya ko po, electric pa niya. Ba't siya po kaya kami pastorya? Diyan na po pasangkapan, iba't na po ang Sister Ernel. Yung ibang mga regalo dyan, ni Sister Rida, ina Sister Lorna. At yung pong spaghetti tuwing yearly na pangako ng ating iglesia ay 3 taon ngayon, no? Wala pong uuwing luhan o hindi po nakabulot, hindi ka man nabulot sa iyong pangalan, uuwi ka na may bawang 1 kilo spaghetti. Galing po kay Brother Ferdinand, Sister Lorna, kay Sister Sister Nida. Amen po ba? Sino pa hindi natawag na nagbigay? Si Sister Mila Yutok, yun po kanila. Meron din po silang papremyo. Wala man si Sister Ethel, nandun po sa kanila. Sister Michelle. Sister Michelle, bigas din po. Tsaka si Sister Janine, no? Kasama yun. Sister Rima. O, sino pa yung hindi ko nabanggit? Na nag-donate po ng papremyo natin. No? Yan po ay galing po sa kanila yan. Amen. Ito pong gamit na ito naman. Galing po kay Karen at saka yung pong 2 mic. Pero hindi pa premyo yun, ha? Sa charge na po yan. Ha? At saka yung kay Billy, yun na po, yun na 2 mic, no? At yung merong exchange gift, kung gusto po ninyo ay magbigay kayo doon, no? Sino pa? Yung iba pa? Okay na? O, nakita ninyo? It's run! Meron sa pamilyang Jimenez na yon, talaga gusto ko sa katawan niya ay meron po kaming lalapitan upang maabot po siya. Kasi wala po talaga nakatataas po doon. O doon. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Maraming salamat po ang panalangin kay Pastora Raquel. Amen. At asa na yung aking ang closing prayer natin ng testimony si Pastora, yung aking cellphone nandiyan sa schedule ko. Ay, Sister, wait! Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga pong napakadagila niyo, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na bagaman po marami po kaming kasiyahan dito, Panginoon. Alam ko na dito ka po lagi, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang gawain namin ito ng mula sa umpisa. Hanggang kami patapos, Panginoon, kayo po ang mauna, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat puso na nilalaman namin, Panginoon, kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming kapatid na nagpatutuo, si Sister Gina, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, kung ano man po ang inanais ng kanyang puso patungkol sa kanyang anak na si Pastor Raquel, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ngayon pa lamang kinakamtang na namin ang katagumpayan niya, Panginoon. Panginoon, alam ko po, kayo po ang gagabay sa kanya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming sakot dalangin sa banal pangalan. Amen. Amen. Kay Pastor Irene, palakpakan natin. Nagpa-premyo, amen. Tayo na po'y dadako sa pagbibigay. Kaya talaga, buring ang aking si Sister Raquel, pag siya picture. Masyado yung emotional ka na
puso. Sorry po na talagang kadalawit niya, pinsan. Sobrang pagkakas ko Eh ako ba, parang naman ko kaya salamat namin ako at ito kikintain niya kung manatag ka. Sorry. Kanya pang minsan kasi rate, kahit pag niya po ay gumaga akong dyan, choking obra kasi and then gawa din nga pong ginawa na nakagalak. Nakagalak kaya mabalo ka ng isigaw kang Lord, ipasasalamat. Manuwala ko, bawat manalangin tambas, pastora na kaya manibatan ni kaya puso tamo. Then, iya ko bawat panalangin kaya pisan ko pwede niya ko po gumaga. Kasi sobrang maswelo tamo nga, amen? Makasaya at tindahan ng pulis, amen? Nakatana mestra. Hallelujah, kaya papuri kaya mga pong gino. Kaya gagawa na kaya biyeta mo bagabat. Simple na akong tao. Napakasimple lang ng ating mga pamumuhay. Pero ang Diyos ay buhay sa bawat ating mga puso. At patuloy na kumikilos ang kanyang kapangyarihan para makagawa tayo ng mabuti. Amen? Kaya sabi nga ng salita, sorry po, ako po malungkot, masaya ako. Kita mo, pero toda na naman ni Pastora Raquel yan. Nabara mo, anak kong malating nagkasakit kaya kita masakit eh. Bagala, mas po sa liputan talaga nga kahit kay Pastora Raquel kasi mas webo ko po na agad kaya natin mo Brother Nash. Namimiss niya kay Tita Raquel. Amen. At sabi nga po ng salita ng Panginoon sa 1 John, na po ng ba't medyo may patastas ko mo. Kasi luha ko yan ang kuwapigilan yung patak. Sabi nga po ng 1 John, chapter 2, verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po salita ng Panginoon, ang sabi ng salita niya, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng pinagnanasaan ng sanlibutan. Amen? Lahat ay mawawala. Langit at lupa ay lilipas at kukupas at lahat na ito ay matatapos. Lahat ng ating pong mga pinagkakabalahan sa mundong ito, lahat ng ating mga pinagpapaguran, lahat ng ating pong pinupundar o lahat ng bagay na ating pong pinag-aaksayahan ay kukupas lamang ang lahat ng yan. Ngunit isang paalala na sinabi ng 1 John chapter 2 verse 17 na ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? So lahat ng iyong mga ginagawa patungkol sa pangalan ng Panginoong Yesus, patungkol sa gawain ng Panginoon, sa gawain ng Diyos, ang lahat ng yan ay hindi po mawawalang kabuluhan. Ang lahat ng ating pong ginagawa, lahat ng ating pong mga ibinibigay, lahat ng ating pong mga mabubuting gawa, kung ito po ay nanggagaling sa iyong puso at hindi po para ikaw ay maitaas ng tao, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Kaya sa ating paggawa, tandaan po natin na sa ating paggawa, huwag mong hintayin na itaas ka ng tao. Kailangan gumagawa ka upang parangalan ang Panginoon. Gumagawa tayo, nagbibigay tayo, hindi para parangalan ka, kundi para mag-impok sa totoong buhay, sa totoong palasyo, sa totoong lugar na kung saan doon tayo po inihanda ng Panginoon. Kahit anong laki ng iyong ibinigay, kung nais mo paparangalan ka ng tao, mawawalang kabuluhan lang yan. Kilala ka ng tao. Amen. Oo, kilala ka ng tao kasi mabait ka. Lagi kang nagbibigay. Ito'y isang pandaman. At ang lahat ng sinabi ng salita ng Panginoon ay mawawala. Mawawala lang yan. Mahihiris lang yung pangalan mo. Pero ang gumagawa sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay patuloy na gumaganap sa kalooban ng Panginoon at hindi ka naghihintay para itaas ng tao, tiyak ang iyong kaligtasan
kinabukasan ay patuloy na matatamo mo. Lilipas! Amen? Napakabilis lamang po ng panahon. Lumipas ang isang buong taon na hindi natin namalayan. Ang daming pagsubok. Amen? Pero praise God! Dahil tayo'y nagsasama-sama pa rin. Natapos ang taon, eto tayo. Amen? Nagpupuri pa rin sa Panginoon. At naniniwala ko, magbabago man ang taon. Sana, nawa, amen, mas lalo pong umapaw ang ating paglilingkod sa Panginoon. Mas lalo na po nating bigyan ng pansin ang ating paglilingkod. Amen? At patuloy na pagsisikap. Ano man po yung mga pagkukulang po natin, ano man po yung mga nagawa po natin na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kung tayo man po ay hindi nakapagbigay, sabi nga nung national ni Pastor Gay, nananampalataya ka ba na ang iyong tithes ay mag-i-increase? Amen. Mananampalataya ka, pero kailangan gumawa ka. Amen. Nananampalataya ka, pero pag nandiyan na yung salapi, hindi mo na kaya maibigay kasi marami ng dahilan yan. Marami ng pandaraya ng kalaban. Kaya lagi po natin nalalahanin bago matapos ang taon na ito, mawawala ang pinagnanasan, ang lahat ng nasa sanlibutan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. At tayo pong lahat ay patuloy na magbigay sa Diyos pong lahat ng papuri. Yan tayo pong lahat ay tumayon. Magpapalala sa ating Panginoon. Exhortation, no? Napakaganda nito, no? Sabi po ng First John, chapter 2, verse 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang kita niyaon, katapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Yun ang pinakadabis, kapatid, no? Anong gawa ng sanlibutan, mga kapatid? Lumilipas lang yan. Halimbawa, mahilig ka mabisyo ka, no? Pag dumating yung araw, pag matanda ka na, wala nang ilipas na yan. Diba? Ano mang mga bagay na iyong nakakamit nung bata ka pa, pagdating ng araw, mawawala rin yan. No? Lilipas din yan. Mga bagay na ano ang hindi lilipas, kapatid? Yung paggawa natin ng mabuti sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? An example, yung mga pagbibigay na yan ay hindi ito basta't mawawala yan sapagkat sabi ng ating Panginoon ng paboritong verse ni Pastor Mario, Awit 62 verse 12, ang lahat ng mabuting gawa natin ay gagantihan tayo ng Diyos. No? At higit sa lahat, mayroon pang premyo. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Yun ang kung bakit tayo nagpapakahirap, kung bakit tayo may Sunday service, meron tayong Wednesday service, meron tayong Bible study, etc. na paglingkod natin sa Panginoon. Bakit? Kasi yan ay gawa ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po ang pinaka-the best. Kaya ang sabi niya rito, mga kapatid, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kailangan yung pong ating ginagawa, ito'y kalooban ng ating Panginoon. Ang Diyos din ang magpapala po para sa atin. Amen? Kaya tayo po ay dadako na sa panalangin. Si Sister, nagaw na.
Nawala yung aking ano eh. Ito. Tinatawagan ko po si Sister Lorna Samia. Tayo po ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa ibiyayang umagang ito, Panginoon, na muli ay dinako mo po ang aming mga pangyapak upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan sa lahat ng iyong gawa sa aming buhay, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa mga totoong nagbigay, Ama. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magbalik sa kanila ng pikpik, na umaapaw, Panginoon, sa aming mga kapatid na nagbigay na kasamaan ni Brother Rat, Panginoon, na mga pulis, Panginoon, patuloy mo po, O Lord God, na i-bless ang kanilang mga biyaya, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng narito, Panginoon, na nagbigay ng mga kaloob, Panginoon, mga regalo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang bless, Panginoon. Patuloy niyo po, O Lord God, silang samahan, Panginoon. Alam po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbibigay ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Ayun po, bago po ang Tayo po ba'y masaya sa oras na ito? Amen! Ito ang last Sunday na Disyembre ng 2024. Marapat dapat na maging masaya tayo. Amen? Dahil tayo nakasurvive. We survive dahil sa grace ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, ang sabi nga sa ating pag-aaralan ng consistency. Amen? Dapat, amen, bilang mga anak ng Panginoon, nandun yung consistency natin. Consistent tayo sa ginagawa natin. Paano nga ba tayo namuhay ngayong 2024? Paano natin ginamit yung buhay natin ngayong 2024? Amen. Pwede ba natin siya sa atin sa oras na ito kung paano natin pinagamit ang buhay natin sa Panginoon? Kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon? Naging consistent ba yung paglakad natin sa will ni Lord? Amen. Pero ang gusto ng Panginoon, kung hindi naging consistent yung ating paglilingkod sa Panginoon ngayong 2024, gusto ng Lord, kapatid, ngayong 2025, since ito ang last Sunday, maging consistent na yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Maging tuloy-tuloy na. Pag sinabi consistent, laging nandyan, hindi nagpuputol, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy yung pag-obey natin kay Lord. Tuloy-tuloy yung pag-pray natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy yung pag-devotion natin sa Panginoon. Laging nandyan yung connection natin sa Panginoon. Amen. Dapat hindi nawawala yung consistency natin kay Lord. Kasi napakalaga ng bagay na ito, kapatid. Sabi nga, ngayon 2024, hindi ka naging consistent. What's next? Anong gagawin natin sa 2025? Hindi pa rin po ba tayo maging consistent sa ating paglilingkod sa Panginoon? Knowing ang sinabi sa exhortation, ang lahat ng sumusunod sa Panginoon, amen, ay gagantipalaan ng Lord, amen. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng nagsusumikap na sumusunod at susunod sa kalooban at palatuntunan ng Panginoon. Lagi natin naririnig ang salitang pagsunod, pero minsan napakahirap sundin at napakahirap sumunod sa Panginoon. Kasi sa mundong ito, nabubuhay tayo sa salipuan ng punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga tukso, punong-puno ng mga bisyo, amen. Pero kung tayo magiging consistent sa Panginoon, tutulungan ka naman ni Lord na magbago Amen. Tutulungan naman tayo ni Lord na matanggal yan. Kung lagi mo lang consistent yung relationship natin sa Panginoon, kung lagi natin papanatilihin yung presensya ng Panginoon na mananahan sa puso natin. Amen. Kaya napakalaga ng pagiging consistent natin sa Panginoon. Amen. Ano yung susunod natin na hakbang? Amen. Ngayong 2024, amen. Sabi nga, ang buhay na lumalakad sa Diyos ay never naging madali. Agree po ba tayo doon? Kapag ang buhay, tinanggap mo ang Diyos, ang sumusunod sa Panginoon, naging follower ka ni Lord, naging disciple ka ng Panginoon, hindi magiging madali ang buhay mo, kapatid. Totoo yan. Kapag napasa mo lang sumunod kay Lord, magiging mahirap pero magiging worth it naman. Amen? Hindi ang lahat ng sumunod sa Panginoon, simula sa Matthew hanggang sa Luke hanggang dyan, sabi ng Lord, sigurado ka mong susunod ka. Ang daming pinapagawa ni Lord, ang daming gusto sumunod sa Panginoon, at ang daming pinag-iwan ni Lord sa kanila, pero hindi
sa gusto ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. As we follow Jesus, amen, it will never be easy, but it will definitely be worth it sa buhay natin. Amen. Sabi nga, after accepting God and ibigay yung buhay natin sa Panginoon, it doesn't mean nagiging smooth yung lahat. The more we follow Jesus, pahirap, and it will never be easy serving Jesus, pero isa lamang inawanan ng Panginoon sa aklat ng Kawikaan, chapter 19, verse 23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ito yung assurance na iniiwanan ni Lord sa oras na ito. Hindi magiging madali ang pagsunod sa Panginoon. Hindi magiging madali ang maging follower ni Lord. Hindi magiging madali ang lahat ng paglilingkod sa Panginoon. Pero nagbigay ng assurance si Hari Solomon sa aklat ng Kawikaan, chapter 19, verse 23, ang lahat ng gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan. Amen. At ligtas sa kapahamakan. Lagi kang ililigtas ng Panginoon kapag kakailangan mo na ang Diyos, kapag gusto mo lang, mayroon ka pinapanalangin sa Panginoon, yung makapangyarihang kamay ng Diyos, laging nandyan, handang hagkan ka, kung handa ka rin sumunod sa Panginoon. Amen? Kung handa rin tayo maging consistent sa Panginoon, hindi lang kapag meron tayong maraming blessings, doon tayo magbibigay sa Panginoon ng malaki. Kailangan kapag meron o walang blessings, nandyan yung pagiging consistent mo sa pagbibigay sa Panginoon. Dahil alam mo kung sino yung pinaka-main supplier ng pagpapala natin. Kailangan consistent. Hindi tayo maging unfair sa pagbigay sa Panginoon. Sa libutan, nakakabili ka ng kung ano-ano. Pero bakit sa Panginoon, hindi ka magbigay ng raffle na the best? Amen? Once a year lang yung Christmas party. Why not na ibigay naman natin yung the best na raffle para naman to sa kapatid mo na makaakuha? Kasi minsan, nagiging unfair tayo kay Lord, amen? At sa libutan, ang lakas mong mag-shopping, ang lakas mong mag-shein, ang lakas mong mag-design ng motor mo, ang lakas mong makapagbili ka ng mga anik-anik sa mukha mo, pero bakit sa ubasan naman ng Panginoon, tinitipid naman natin si Lord? Once a year lang yung Christmas party, pero dapat ibigay natin lagi yung the best sa Panginoon. Yung pagiging consistent ba sa pagiging giver natin? Hindi lang tayo nagiging giver kapag may party. Hindi lang tayo nagiging giver kapag may kailangan. Dapat maging giver tayo all the time. We must be consistent in giving. Amen? Hindi lang sa pagbabala, maging sa prayer, maging sa testimony, maging sa devotion, maging consistent tayo sa lahat ng bagay. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, kung magiging consistent tayo, nandyan lagi yung kapayapaan. Ito yung pinaka-greatest gift na kaya ibigay ng Lord, ang kapayapaan. Maraming tao dyan na maraming pera pero wala sa kanilang kaayusan. Wala yung kaayusan sa kanila, walang kapayapaan sa kanila, pero nasa kanilang na lahat. Pero tayo bilang Kristiyano, kung papanatilihin tayo maging consistent, yung paglilingkod na relasyon natin sa Panginoon, yung peace nandyan. Hindi walang peace mo eh. Sinabi mismo sa aklat ng buhay, ang kapayapaan at magiging ligtas tayo sa kapahamakan. Amen? Ano mang meron ka ngayon, sasagpit ka ng Panginoon. Ano mang meron tayo ngayon, handahangaggan ng Panginoon. Kung willing din tayong maging consistent sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, let us increase our faith. Amen? Let us increase yung pag-serve natin sa Panginoon. Huwag tayong mag-decrease, bagkus maging increase tayo lagi sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat nag-i-improve tayo. Lahat tayo matagal ng mga Kristiyano. Dapat hindi na tayo pa-baby. Amen? We must be matured enough to understand the Word of God. Hindi na tayo binibaby pa. Hindi ka na nagpapabebe pa. Amen? Hindi ka na ukala mo kung sino pa tayong nilalapitan, sinusuyo ng mga likod natin. Hindi. Ganun din. Never gagawin. Ang ano naman natin kung magpapasuyo tayo sa mga likod natin. Kung magpapasuyo
Diyos po ang lahat ng kapurihan. Narinig po natin ang briefing, no? Natin tayo po ba talaga gusto magbago? Ito yun, ha? Magbago. Ako bisa, may wala kong Lord, di na ako daan pera. Ito. Amen. Amen po mga kapatid. Kaya nga sabi nga ng Kawikaan chapter 19 verse 23, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahan may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Kaya napakahalaga po yung mayroon tayong takot sa Panginoon. Kaya lang, ang mga Kristiyano ata, natatakot lamang sa asawa at anak. Diba? Kailangan po, ang ating pong magiging maglakad bilang tayo po ay mananampalataya sa 2025 na ito, uunahin lagi natin si Lord. Amen? Para maging malakas ka. Hindi po nauso ngayon ang panghihina, pagbabackslide. Ang aharapin po natin ng 2025, walang nakakaalam sa mangyayari. Naalala ko noon, pumasok ang 2020, 2021 yun. Unang araw, may namatay na isa doon sa amin. Tapos sunod-sunod na ang mga namatay. Kaya ang buhay ng tao, kapatid, hindi po natin alam yan. Kaya, ang sabi nga ni Pastora Gay, ang lahat ng ating ginagawa sa pagsunod sa Diyos, huwag mong bibilangin. Huwag. Kung hindi ang paggawa natin mabuti, ayaan mo ang Diyos ang gumanti. Lahat ng ating ginagawa niyan, alam ng Panginoon niyan. Amen? Yung pagbibigay mo, o nga naman, dapat, akala ko, binuod din nyo yung Christmas party natin dito, may rep, may TV. Sa susunod kaya, sino kaya magbibigay ng gano'n? Meron na ba? Dapat, di na ganito, no? Di na ganyan. Sako-sakong bigas na, may rep, pero pasalamat na po tayo dahil may ginagamit pa rin po tayo sa atin na pag-uwi tayo, masaya ang Christmas party. Masya ba? Eh, ikaw nga tayo. Na? May tundo na kayo. Maramot na kayo. Mga tabang putong gardenia. Kabang maganda, pwede naman. Brother, mo konsyal. Brother, may magyari ta. Mga tabang, kabang na pwede ba? Gusto ninyo? Para biglang mag-isan. Galang ang ulo eh. Amen! Ginidyo ko kayo. Silak na kung ano po. Siguro, Sister Millie. Ang Miss Danitang nanuniyak sa kami ang luto. Broccoli. Kaiba naman ngayon ang kakainin namin. Bisplay. Canton. Ice cream. Bibigay ko yung kay Pastora Gay. Nangako po ako dyan. Kaya, ikaw pa mo dadano. Paburin tayo pa yung gawain ng akong Gino. Amen? Amen po ba? Hindi ko lang. Pakailan tayo yung mukha na kong marano eh. Dati ko ka rin kulakad. Wala naman. Sister, parang bigatin niya. Loko, nini ako niya. Umalis na. Pero, Sister Maritik, pag umalis ka naman, nabunod naman ang pangalan mo sa buto ni Pastor. Kasi dumalo ka naman. Amen po mga kapatid. Amen! Huwag po kayong malungkot. Bago po ang magme-mensahe si Pastor, makikinig muna po tayo ng konting mensahe ng ating pong future Councilor ng Bayan ng Kapas. Councilor Kirby Angeles Tagampan. Palakpakan po natin. Ngayon magsalita ka pa mo ito. Ngayon yung bagay hello, good morning po. Makanervyos.
First time ko bumarap yung makaninig. Sabi namin po, Pastora, kaya tutugi dapat atin ng TV na. Kaya tutugi atin ng rep na. Ako pumigaga na kaya tutugi Christmas party po. Manyang po masambok po at ikaw kung TV ang pong rep. Kaya ako po kasi, yun naman po kitang kain, talaga po, pangaras po yung pisamban. Lagi ko po talaga sasaw. Dahil po, wala ko pong maluwang pasalamatan kung ano ang pikimba. Yan po palagi, always, yung motto ko po, God first. Yung pangalawa, family. And then, pangatlo po yung mga iba. God first lagi po sa akin. Kaya ako po, bakit ko po tinagal? Kasi po, kasalukuyan pong barangay Kagawad. Kaya Santo Domingo 2nd at wala pong termino. Bakit ko po sasamod? Kasi po, alam ko kung anong gagawin yung may sasaw. Lalo na po karangkayanakan. Kaya po kasi lugar may po, baliw po. As na pong kasakit kasi po kayang barangay. Bilang barangay Kagawad. At yung po kayang barangay yung problema. Lalo na po karetang nako pong kasakit mo pag-ating pong ginamit anak na bisang mag-aral na edag yung mga pag-aral. Kaya po makanyang ko pong lilibutan ng Kembabo para po mas dahil ko papuwaso pa. Naluwa mo po rin kabaryo kung ilang susok. Na po masakit kayang loob. Kasi po ako, rengana ako po, wala ako kung anong priority. Rengana ko. Bila pong, di na ko pong masakit nga kabiyayan dahil po, dinanas ko pong kasakitan kayang biyayan. Actually po, dinagol po, alos siya akong pundilimig para gumupo ako. Kaya hari ko, inga po ko ang buhay ko. Kung ano yung mag-umsa po niyang mete na lang, iyan ko na daily. Alam po, kaya hari ko po, chulangan na bro. Kapatad, chulangan na bro. Kaya, may nagol ko yung dilim. Pag magol ko naman po, ako din sa tinang mga bisyo. Kahit, minum ko man po, tita mo. Makameto ko po ba, sumatutod na ako. Opo, bayo ko na po, ayaw ko na po bakalam ba? Dahil walo po, maranap na po na kaya ako po pala, Kirby Angeles Kagampan, tubong Santo Domingo 2nd. Yung asawa ko naman po, white ako. Karinya pong pamilyang Carino David. Carino David po, kaya tayo mo pong makalawang mga to. Opo, yan po yung asawa. Kaya na po kung kilala po itang neneng Antoinette David Carino po. Opo, kaya po pa nga po gawan kayo po. Sabihan kaya pa po itang TV. Sabi namin po, Pastor, kaya tutugi, dapat natin ang TV. Opo, andiyan mapilan mo po na po, Pastor. Maya po masabot po. Basta po ako po, karas po kayang pisamban talagang. Ala po, kuskus balong sandyang ila kabubera po isahot po. Kasi po ako po yung makwalta. Po, sakto ko mo po. Kung ingobra ko po, metong ko mo pong entertainer. Entertainer, choreographer, sumba instructor, po wala ta. Kasi talagang malusog ko po. YouTuber, ikawin po rin ang album nyo kay YouTube. Mag-show ko rin po unang hirit and then TV5. Tapos kakanta ko rin po, parang kasal po birthday. Happy po yung obra ko. Tapos barangay Kagawad. Apin mo po yung kampo. Tapos, okay naman po. Pwede na pong pantustos pamilya. Actually po, ako po pamilya. Yung asawa ko po, ang po yung barangay. Yung pangatlo ko po kanyan, yung balen na yung kawas. Tatlo na po rin maging pamilya ko. Asawa ko po rin, anak ko, Santo Domingo 2nd, at yung balen na yung kawas. Po, ewan po makalambat. Makisabi ko mo pong mayop kaya kayo, subukan niyo po po. Kapag po, ako pananin ka na akong obra, kaya bago pagsibukan niyo, kaya tutugin po, na akong bubotong pasibay. Kita mo po. Dahil po salamat. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year for everyone. Kirby Angeles for the Ito po, dinda tayo po masad din naman din merong tatagalang makanyan talagang totoo. Amen. Na gawa na po. Sinilang kay mamo. Amen. Kaklas kay Bimano. Elementary, kaluguran kay pa niya ako kong dalaga. Tapos
nagluluya ka na ako, mamamos ka na, bulat ang kalinda ka na tulog din eh. Opo, kanita kayo. Hindi palagod ng ato, tada kanita. Meron na baba ko, At si mo yung pastor, Tinita. Uri po ating Panginoon, narinig po natin, no? Sana po, yabi tayo po din, balutatan po tayong magboto ne po. Tayo po pakaliwan na yan pong first counselor ng Tatagal Balangkapas, yan pa mo po yung mintangini kaya katamo kini. Amen? Yan pa mo po. Kaya sana yan tayo po pakaliwan. Amen? Kaya sana po, kung makalingwan ni kaya katamo pong Santo Domingo pa pala niya at sana dagdagan yung BNN Lord na pagpapalagi ka, balo mo pagdating yung church makanini, nasasahod pa yung balo yung nalakon na akong binuing ganti para kaya lalo na kung talagang tutukang sasahod ng iglesia o kaya katamong church na naman iglesia, amen, pagkadating mo sa ganito para sa Diyos yan, amen. Kaya palakpakan natin muli ang ating pastor Angeles Pagkampan, no? Yan po, at ngayon po tayo po ihada po na sa mensahe ng aming pastor, ng Bishop Mario po. Pangunahan po tayo. Puri po Diyos sa pagandang umaga po sa bawat isa. Narinig po natin ang ating kapatid na si Boto, Kirby Angeles o number 11. Yan po ay matagal nang sinasabi sa akin ni Brother Bong, pero po kasi ngayon ang pagkakataon gawa nung last week meron din pong Christmas party, kaya lang iba-ibang lugar. May Tarlac, may Concepcion. So ngayon po na ito ay binigay ko ang pagkakataon na ito para lahat naman tayo bumoboto dito sa Tukot, di ba? Oh, yan po ako na nakikiusap sa inyo as na pastor ninyo, huwag po natin kalimutan ang ating kapatid na ibo. Amen. Amen. Sabi nga, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, magpapasahap ka sa namumuno sa iyo. Yun lang po ang ating pakiusap para po na katulad yan, habang sinusulat mo yung kanyang pangalan, isipin mo yung TV. Ha? Amen. Sabi nga ni Pastora, sisingilin daw si Neneng. Kaya hindi makakalusot. So ang malaga lang po yung bukal sa ating mga puso. Amen. Ano man, maliit at malaki ang ibibigay mo sa gawain ng Diyos, kailangan may masayang puso upang ito ay ating mapakinabangan. Higit sa lahat, hindi napipilitan. Promise is a promise. Kasi ang Diyos, nung si mangako, ay hindi napako, kundi patuloy ito na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, Psalm 62 verse 12. Amen. Lahat ng ginawa mong mabuti sa Diyos ay babayaran ka ng ating Panginoon. Amen. Hindi man doon sa nagbigay ka ng TV, nagbigay ka ng bigas, nung kababayaran, yun lang araw-araw mo, 1 month, hindi ka nagkasakit, malaki ng bayad sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Aanin mo ang pera o aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Amen. Makakain mo pa ba? Hindi na. Mas masarap ang nabubuhay kahit isang tuka, may Kristo ka sa iyong buhay. Amen. At unti-unti, pag ikaw ay totoo, makakamit mo yung pinapangarap mo sa pamilya mo, sa gawain ng Diyos. Ito ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Katulad po siya, first priority niya ang ating Panginoon. Amen. Second, family. Totoo po yun. And the third, yun po kanyang pangarap sa buhay. Amen. Kung siya makaupo, ayun, wala tayong problema, mayroon tayong lalapitan. Amen. Pagdating sa munisipyo, katulad po namin, na talagang kami ay naka-boots, brother, no? O kaya pag mayroon kami kailangan, akit lang kami sa taas,
ini-entertain kami ng kanyang mga bata. Amen. Kaya si Alex Espinosa, yan po. Naiwalay ka po, brother, kasi rekat ka no? Hindi naman problema yon. Ang problema yung puso natin. Kaya ito po yung pinakamahalaga. Kaya ako na nakikiusap. Ito naman yata yun, no? 8. 8. O, yung kahit na yung pang-8, ilista mo sa pangalan, yung pangalan niya. Pwede na. Amen. Kahit na meron kayong kanya-kanyang boto, huwag po ninyong kalimutan ang ating kapatid na Kirby Angeles. Amen. O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po kanina, nagbigay po siya ng konting kasiyaan ng parapol para sa inyo. Amen. Pero hindi 2,000 ibibigay ko sa iyo, kawawa naman yung iba. I-chop po natin yan. Amen. Pagdating niya, dumating niya yung Paskong ito, nagbigay siya ng TV, chop din natin niya. Gusto mo, salamin o yung ano, pwede na rin. So, ang malaga lamang po, kapatid Magilang, sa totoo lang, Brad, hindi mo kami lumalapit sa mga kandidato. Totoo yan, katulad ni Boats, yan, hindi po kami lumalapit. Kung sila ay may puso at may utang na nagtatanong sila ng utang na loob, sila mismo ang babalik dito. Kung hindi, wala po. Ito ang aming Christmas party. Sabi nga ni Pastora Irene, walang mayaman sa amin kahit isa. Ang yaman namin ay si Kristo. Siya po ang magsusupply ng aming pangangailangan pagdating po dito sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, nangako ka, manalo at hindi matalo, yung TV nakalista na sa puso ng mga nakinig. Ha? Huwag ka na magreklamo, misis, no? Sabi niya, yung kanyang puso ay handang tumulong. Amen? Kaya naman, ako'y nagagalak. Bilang laman, ako'y nagagalak sa mga panukala na yung nabigkas dito sa harapan at naniniwala ko kung ito'y ang dalangin po namin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay lulusot. Bilang laman ay gusto namin ikaw ay manalo. Pero meron tayong depende, ang Diyos ang nakakalam sa lahat ng mga bagay. Amen? Kaya ang malaga rito, ang ilulusot ng Diyos dito yung may mabuting puso. Amen. Ngayon, kung doon naman sa rapol, ako wala akong ipapangakong mga ipaparapol, kundi yung mga disobedient. O, sinong gusto sa mga disobedient? Halimbawa, si Brother Bong, disobedient. O, sa inyo si Brother Bong. Praise the Lord. Joke lang po. Ang malaga rito, yung tayo ay magkaroon po ng kasiyaan. Once a year lamang po ito. Amen? Kaya tama na, dapat sana kahit na sabi nga, even whatever your situation, dumarating ang Christmas na ito o Christmas, sa born again Christmas, sa sanlibutan ay Christmas. So, kailangan ay mapag-ipunan natin. Pwede kong maglagay katulad yung mga bigas, katulad yung mga gardeniang yan, kinilos na Diyos ang kanilang mga puso na expect na ito ay magbibigay sila. Kahit na mayroong taning ang mga gardeniang ito. Ang mahalaga rito, paglabas natin, magdala na kayo ng palaman at pwede na ninyong kainin. At kung hindi naman, pwede naman mayroong kape sa opisina, ay pwede ninyong isawsaw doon. Amen? So, naniniwala ako, katulad din gano'n ni Pastora Irene, napakaganda po. Dumilaborate na niya yung bawat wika ng Diyos sa bawat buhay po natin, maging si Pastora Gay. Ang malaga rito, yung puso natin ay malinis na nagsiserve sa ating Panginoon. Amen? Ano ba yun? Christmas o New Year? Ha? In-advance na natin ang New Year sa April pa. Pero i-advance na natin, meron na natin TV? Ha? So, maraming po salamat. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Ang
Ang ating tanging maibibigay na ipa-Christmas sa inyo, ang sinabi ng Biblia, sa araw-araw ng aming panalangin ay binabanggit ang inyong mga pangalan sa Diyos. Ay ligtas at pagpalain at magkaroon ng tunay na pag-asa mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, why with Christmas and Happy New Year? Bakit sinabi niya na ito ay binabanggit ang bagong taon? Amen po ba? Na hindi pala natin alam, dito ay may nakapaloob na malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niya, why we wish Happy New Year? Do you know where every year, sabi niya rito, we wish Happy New Year because the Psalm chapter 65 verse 11 to 13, pakibasa ninyo kapatid magulang. Awit. Para yung Christmas ninyo hindi nasasayang. Psalm chapter 65 verse 11 to 13. Andiyan na po ba? Nandiyan na? Pakibasa ninyo dun sa NIV. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at sa nakatulong damay at sa Bagya. Verse 10, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng pagululan. Verse 13, gumagana ang tupa sa gitna ng kabarangan at titik na titik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit sa galakay sa bisigan. Amen. Dito naman po sa King James Version, ang sabi niya rito, iyong dinudulutan ang taon ng inyong kabutihan. Unawain po ninyo. At inyong mga landas ay pumapatak ng katabaan. So sa makatuwid, sa bawat buhay natin, may nakaabang na pagpapala kung patuloy ka naglilingkod sa ating Panginoon. Verse 12, nagsisipatak sa mga pastulan sa ilang at ang mga burol ay nabibigkasan ng kagalakan. What's the pastulan na sinasabi? Kapatid magulang, ang bawat trabaho ng bawat isa sa atin ay patuloy na bibigyan ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. 13, ang mga pastulan ay nagbiisan ng mga kawan. Ang mga libis naman ay nagtatakpan ng trigo. Sila'y magsisiayaw sa kagalakan. Sila'y naman ay magsisiawit. So sa makatuwid this a blessing of God. Kaya sa buhay natin, bilang tayo'y mananampalataya, ano yung pastulan na sinasabi rito at nagbibihis ng mga kawan? Maging ang bawat spiritual mo, maging ang mga burol, maging ang mga libis ay tatakpan niyang pagpapala, ibubuhos niya ang trigo sa buhay mo. Amen. Katulad ng sinasabi ni Kagawad, yung kanyang laman ng kanyang nilolooban sa bayan, sa pamilya, o the second, doon sa kanyang church o sa anong bagay niya na bukal sa kanyang puso, iyan ay pagkakaloob ng Diyos sa kanya. Kaya walang mahirap, walang mayaman, ang pagtulong ay bukal sa puso. Amen. At wala kang tinitingnan ng tao. Kay malinis yan, ang pusong tumutulong mula sa Diyos ay wala siyang titingnan, kundi look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito yung laging titingnan niya. Amen po ba? Kaya bilang tayo ay mananampalataya, kung sabi ng Panginoon dito, ipopronounce niya yung mga blessing na nais ng Diyos sa bawat buhay natin. Ano sabi niya rito? Sabi niya rito, great New Year blessing in New Year, the prosperous New Year. Ano yung prosperous New Year? Kapatid, magiging sagana ka.
itong taon na ito? Sino gusto maging sagana? Sino maging successful? Lalo-lalo siguro si Kagawad gusto mag-successful sa politika. Amen? Kaya bilang sino gusto maging healthy yung kanyang katawan? Lahat tayo. Kasi kahit marami kang pera, kung may sakit ka, ay walang saysay. Amen po ba? Because our God is faithful to keep His promise, you are agreeing sa makatuwid kapatid magulang, yung pangako ng Diyos ay sumasa-ayon sa atin o sa iyo. Kaya bilang tayo ay mananampalataya ni Kristo, kapatid magulang, ikaw ngayon at ako ay magkaroon ng konting kasiyahan. Hindi po ako magtatagal dito. Kasi sabi nga ni Kagawad, ay gutom na kayo. Pero palagay ko, hindi naman tayo gutom. Amen po ba? Amen. Kaya unang-una, kapatid magulang, ang sabi po niya rito, the message of a New Year or Christmas, ano po? Hope. Amen? Amen. Savior and happiness. Kahit anong sitwasyon na mayroon ka, dahil New Year, Pasko, ay nagkakaroon ka ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya kahit na anong trabaho mo, pag dumarating yung Christmas o New Year, nagkakaroon po tayong kasiglaan. Amen po ba? Kahit sabihin mo wala kang pera, nagsisikap ka na magkaroon ka ng pera, kahit sasabihin mo sa sarili mo, kahit kaming magpapamilya lamang. Huwag mo namang kunin yung manok ng kapitbahay. Amen. Kundi magsikap tayong pare-pareha sapagkat ang sabi po niya rito ay hope, Savior, and happiness. Kaya nagiging masaya ang bawat isa sa atin pag dumarating ang mga leadership and associate come forward. Sige, tas ninyo yung dalawang kamay. Ipatong ninyo sa kanila. Praise be the name of the Lord. At naniniwala ko na ang mga kamay na yan ay lilinisin ng Diyos upang maging karapat-dapat sa magpatong ng kamay sa ating mga kapatid. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Thanks to God, Jesus. Lord, I need your Spirit and your power. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, ay yung Espiritu ay nasa kalagitnaan namin. Kalugdan mo ang bawat kamay na yan na nakataas, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan sa aming mga kapatid na ito, Diyos. Kaya ang banal na minsan pa po, Panginoon, maraming salamat sa anak mo ito. Narinig po namin ang kanyang panukala sa kanyang puso. Ama, mayroon man o wala, manalo man at hindi, nandun, Panginoon, ang pagtatapat niya maglingkod sa iyo. Ama, naniniwala po ako, Panginoon, ang anak mong ito, sa kalooban mo ay siya nawa ang mangyari. Sa aming puso bilang laman, nais po namin si magtagumpay sa kanyang pinasukan. Kaya dakilang Diyos, maraming po salamat. Naniniwala po ako, Panginoon, sa punang kanyang pamilya na naririto. Patuloy mong iyon at ang iyong mapagpalang kamay. Ang iyong bendisyon ay igawad mo sa bawat isa sa kanila. Alam ko po, iisang puso ang layunin ng pamilya Angeles na ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming po salamat at naniniwala po ako, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay ibinali mo sa pamilya Angeles na ito, Panginoon. Kaya Amang Banal, maraming po salamat sa iyong basbas at ginawa sa dako ito. Ama, pinupuri ka po at dinadakila ka, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na hindi tsamba ang kanilang pagdako rito upang makarinig sila ng iyong banal mong salita. Nawa, O Diyos, ito'y amati mo, itanim mong malalim sa kanilang mga puso. Walang ibang magdudulot ng tagumpay kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, pagkaloob mo nawa sa aming kapatid ang tagumpay na ito sa kanyang buong pamilya, higit po anumang hanap buhay niya na meron at malinis na paraan ay pagpalain mo higit, Panginoon. Maraming po salamat, higit po ang kanyang pamilya na nasa ibayong dagat sa mga sila lugar, bansa. Ikaw rin po ang mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Nawa,
sila rin ay makasuporta sa kanyang pag-abol ng kagawad. Batid mo, ang kagawad ay ang umahabol ay hindi biro ang gastos, Panginoon. Ngunit naniniwala po ako, Panginoon, gagamit ng instrumento sa kanyang mga pangangailangan, especially financial need, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, maraming po salamat. Pinupuri ka, dinadakila ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.